Joseph Parish, gagalangin sa ika-6 ng gabing banal na misa sa pagdiriwang ng liturhiya ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sinasamba ka namin, ipinag-uuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang pinapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan. At siya'y ibinukod mo para wag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pinakinggan ng babae ang panunukso ng ahas at nailayo sa kabutihan ng Diyos ang kaniyang lipi. Subalit hindi itinakwil ng Diyos ang sangkatauhan.
Isang bagong Eva ang magsisilang ng sanggol na susupil sa kasamaan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong makakaranas. Ikaw ang gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yangong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay naghayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na pupurihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ipinahayag ni Apostol Pablo kung paano hinirang ng Diyos ang kaniyang mga lingkod. Isa itong paalala kung paano inihanda ng Diyos si Maria bilang ina ng tagapagligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos
na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay magdilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ang pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birheng Maria. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Huwag po tayong malito, ang Immaculate Conception ay hindi naman nabago ang petsa. December 8 pa rin. Pero minove lang natin ang isang araw para magbigay daan para sa liturhiya. Yung liturhiya lang po ang in-adjust natin. Dahil kahapon, December 8, ay pumatak ng linggo at nasa ikalawang linggo tayo ng panahon ng Adbyento. Kaya ngayon, ang liturhiya natin ay para sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Si Maria ang ipinaglihi. Malinaw po ba? Bagamat sa Ebanghelyo, si Maria ay narinig natin na kinausap na ng anghel na siya ay maglilihi. Pero sa atin pong pagdiriwang ng dakilang kapisahan ng Immaculada Concepcion, si Maria po ang ipaglilihi ng kanyang ina. Sino ang ina ni Maria? Santa Ana. Sino ang tatay? Sino? Parang iba, hindi na alam ha. Si Joaquin at si Saint Anne. No? At sabi po nila, katulad ng mga kwento no, sa mga tauhan sa Biblia, si Maria ay isa din kaloob ng Diyos sa mag-asawang si Joaquin at si Ana. Dahil nga sa kanila, nung panahong iyon, no, lalo na sa kultura ng mga Hudyo, kapag ang isang mag-asawa, lalo na no, sa isang babae, kapag hindi nagkakaanak, ibig sabihin, sabi, no, may kasalanan itong dalawang ito, kaya pinarurusahan sila ng Diyos. Kaya hindi sila binibigyan ng anak. Kaya ganun na lang ang pagdarasal ng mga mag-asawa na sana mapagkalooban sila ng isang, kahit isa man lang, no, ng anak. Kasi yun yung mag-aalis na mga iniisip ng mga tao na itong dalawang to may kasalanan sa Diyos kaya hindi magkaanak. So si Maria ay isang biyaya sa kanyang mga magulang. Kaya ngayon, na-acknowledge ng simbahan, itinuturo sa atin, si Maria ay tao na ipinanganak sa mundong ito. Kaya nga hindi natin siya ipinapantay na maging Diyos, hindi natin siya sinasamba, katulad ng pagbebel, no, para bigyan ng parangal, no? Hindi ko alam, sumasangayon o tumututol yung bell natin, no? Siyempre, hindi na siya mapakali ngayon, no? Focus. Yan. Kasi kailangan natin kahit papaano matuto dahil kayo ang magpapasa naman nito. Dahil marami, lalo na sa mga kabataan ngayon, kapag may nakakausap o may lumalapit na ibang sekta, ibang relihiyon, hindi nila alam paano sasagutin. Nilalagay natin si Maria sa isang lalagyan o lagayan, sa isang pedestal, sa isang karosa, pero hindi siya Diyos. At hindi natin siya sinasambang Diyos. Pinararangalan lang natin siya dahil sa kanyang tulong na binibigay sa atin na mailapit tayo sa Diyos. Malinaw po ba yon? Sa mga bata, tao si Maria. At kay Maria, kaya nga naging tao si Jesus, bagamat si Jesus ay isa ring Diyos, pero meron siyang pagkatao dahil ipinanganak siya ni Maria na isang tao. So ngayon, pinaglihi si Maria. At sa sinapupunan pa lang ng tiyan ni Ana, no, ng kanyang ina, siya ay nilukuban na ng Espiritu Santo, binigyan na ng, kaya nga napupuno na ng grasya sa sinapupunan pa lang. Binalutan na, pinotektahan na ng Diyos para hindi mabahiran o ng kung anumang kasalanan na dulot ng tao. Hindi ko alam po, no, kung naalala nyo pa ba kung paano kayo naglihi? Yung mga nanay dito, naalala nyo pa ba paano kayo naglihi? Paano? Kasi lalabas dyan, pag tinignan nyo mga mukha ng anak ninyo, pati pag-uugali ng anak ninyo, kayo yan.
Kaya crucial po yun, no? Kapag naglilihi ang isang babae, kaya nga magkatuwang yung mag-asawa, yung lalaki at yung babae, na kailangan nyo maprotektahan yung sanggol na nabubuo, no? Lumalaki sa tiyan ng nanay. Kasi lahat po ay may dahilan ng Diyos kung bakit tayo pinanganak. Kung sakasakali na sa puntong ito, nagrereklamo ka, bakit ka ipinanganak sa mundong ito? O kung bakit sila yung magulang mo, o yung mga magulang, kung bakit sila yung naging anak nyo, ang Diyos ang makakasagot niyan. May plano ang Diyos. May gusto ang Diyos. Kaya may mga pagkakataon na kahit yung babae o yung mag-asawa gustong ipalaglag ang kanilang anak, pero may plano ang Diyos, hindi siya malaglag-laglag. Matindi ang kapit. Pero matagal, no? Matagal. Kaya nga si Maria ay sabi nga ang kasagutan, ang katuparan ng pangako ng Diyos na siya ang magiging tagapagdala sa pangako ng Diyos na may isisilang na tagapagligtas. Pero mo, ganun katagal, ganun kahaba. Pero mo, itong mag-asawa pa lang na si Joaquin at si Santa Ana, inihahanda din ng Diyos. O ngayon, pinagkalooban na sila ng isang anak, si Maria. Ilang buwan? 9 na buwan. At nung inilabas na si Maria, ilang taon pa bago nagpakita ang anghel. At 9 na buwan din yan dinala si Jesus. At ilang taon pa rin. Medyo sadyang mainipin lang talaga tayo. Para makita natin. Kasi yung pag nagdarasal tayo, gusto natin agad-agad masagot yung katanungan. Bakit? Yung mga bakit natin. Magkaiba kasi tayo ng oras. Para sa Diyos, saglit lang yan eh. Pero para sa tao, parang antagal-tagal. Ngayon, ulitin ko po. Baka lang nagtatanong ka, bakit ka pa kasi ipinanganak? Simple lang din ang sagot. Gusto kasi ng Diyos. May plano kasi ang Diyos. Hindi para magdala ka ng kamalasan sa mundong ito, kahit na minsan naririnig mo yan na malas ka, pero hindi ka malas dahil ginusto ng Diyos na mabuhay ka. Sa kung ano man, no? Hindi ko rin kayang sagutin ngayon kung bakit. Pero darating ang panahon. Kahit nga matanda na, minsan napapaisip pa, di ba? Kaya sana po, no? Mabigyan din natin ng halaga, lalo na para sa mga kababaihan sa panahong ito, na ang priority ng mga kababaihan ay ang kanilang mga katawan, ayaw nang magbuntis kasi masisira ang kanilang figure. Kaya kung ano-ano mga pills ang pinagtititake ng mga babae, pero mo yun. Kasi sabi nga po, anong tawag natin kay Maria? Vessel of hope. Luklukan. Diba? Yung luklukan vessel, lalagayan, lalagyan. Kaya nga kailangan yung protektahan ang inyong katawan. Huwag niyong lasunin. Huwag kayong maglagay ng chemicals dyan sa lagayan na kung saan mabubuhay ang isang bata na may plano ang Diyos para sa kanya. Na makakatulong para sa pwedeng pagdadala ng kapayapaan, ng kaayusan, lalo na sa pamilya ninyo. Kaya pagpasen, tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Sige nga. Tingnan nyo nga, kung kayo matakot. Valid naman kung natatakot kayo. Kasi nung pinaglilihiyan, nakasimangot yung nanay niyan. Parang lahat na lang problema, dala-dala nung nanay. Kaya yan tuloy, nang lumabas ka sa mundong ito, nakabugnot na ang noo mo. Di ba? Tama ba? Kayo po mga nanay, di ba? Bakit masayahin ang bata? Kasi nung ipinaglilihim, masaya. Bakit parang laging bata pa na nakakabwisit na? Kasi nung nasa tiyan pa lang, yan, puro buwisit yung buhay mo, yung parang ganun, di ba?
murahan ng murahan kayong mag-asawa, kala mo hindi naririnig o hindi nararamdaman ng bata sa tiyan mo yung nararamdaman ninyo, yung emotions ninyo. Kaya nga, di ba, dito pa lang sa tiyan, binubuo na yung emotions eh. Ngayon, alam nyo na ha, kaya intindihin mo na lang. Ganyan talaga eh. Kaya nga gumagastos yan para magpabanat eh. Kasi yung placenta niya nasira. Tama ba? Tama ba? Placenta yung pampaganda, di ba? Yun ang ginagamit. Kaya, sana, no? Isang grasya na hingin din natin sa tulong ni Maria. No? Sa tulong ni Maria na makita din natin at maging maliwanag sa atin kung bakit tayo ipinanganak sa mundong ito. Lahat ay may bahagi para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang kalinis-linisang pagdilihi, inirang mo, O Diyos, si Maria bilang makabagong Eva, tanda ng bagong simula ng aming paglalakbay tungo sa buhay kabanalan. Kaisa niya kami dumudulog sa iyo, aming Ama at tagapaglikha. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Lumago nawa ang simbahan sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria tungo sa kabanalan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Marating nawa ng buong mundo ang kapayapaan sa pamamagitan ng dasal at pagsisisi sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, maging gabay nawa namin siya sa aming paglalakbay tungo sa iyo, Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapahinga nawa ang mga kapatid naming pumanaw sa kaluwalhatian mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana, ngayong dakilang kapistahan ng kalinisanisang paglilihing sa mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mong pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kami mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos sa kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at tuwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa nagbigay parangal sa mahal na Birhen, ang Manila City Hall Band. Na-disband na. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat na nakiisa at dumalo sa pagdiriwang na ito sa DMII. Salamat po sa inyong pangunguna sa atin pong pagdiriwang ng kapisahan ng paglilihi sa mahal na Birhen. Salve Regina. Cielo,
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.